Huwag nyo kaming lukuhin. Hindi daw ho splice ang CCTV. Huwag nyo kaming lukuhin. Dahil the fact na, pinaigsi ninyo, yung pinakita ninyo, splice ang tawag doon. Connotation kasi, pag sinabing splice, inedit, kinuha lang yung parte na kailangan nila. And yun naman talaga eh. Tama yung binanggit na termino nitong si tawag dito, Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. What they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. Masisira ang inyong naratibo. At ang gusto ninyong ipakita ay walang nangyari na pag-atake. Sa halip na ikaw ay sumunod doon sa warning shot, bumakbak ka eh, lumaban ka eh. Anong ibig sabihin? Inaatake nyo yung Senado. Yun yun. Pero ayaw nilang ilabas itong mga video na ito. Bakit? Masisira ang kanilang naratibo. 5:06 in the morning ang oras natin sa buong kapuluan. Nananatili ho ang paninindigan ng Philippine National Police na hindi daw ho spliced ang CCTV footage na ipinakita ng administrasyon sa media. Ano? Well, I'm saying administration kasi yung police at saka yung DILG ay under ng administrasyon, di ba? Under ng executive department. Sino bang nasa administrasyon? Hindi kaya ng executive department. Yon. So, hindi daw ho splice ang CCTV. Huwag nyo kaming lukuhin. Dahil the fact na, pinaigsi ninyo, yung pinakita ninyo, splice ang tawag doon. Pero hindi. Kaya lang ang connotation kasi, pag sinabing splice, inedit, kinuha lang yung parte na kailangan nila. And yun naman talaga eh. Yun lang ipapakita mo para ipakita sa kanila o sa media na walang nangyaring attack. Na hindi inatake ang ng NBI ang Senate. Yun ho yung sinasabi nila. Yun ang gusto nila ipakita. Pero ang sinasabi ko naman, bakit hindi ninyo ilabas yung video na nagsasabing nagkagulatan? Ipakita mo nga ulit, Hindi kasi baka, yan ba nakasave sa atin yan, direct? Nakasave sa atin mismo. Kasi baka mamaya, i-take down na nila yan sa ano. Kasi uulit-ulitin ko talaga yan. Uulit-ulitin ko talaga yan. Ito, anong sabi ng isang mayabang na NBI agent? Ganare, panoorin ho ninyo ere. Ready? Cue. Hindi, ang bagal talaga nito. Bakit ang babagal nyo? Inaantok pa ba kayo? Bilisan nyo Ayan, kasi naman hindi mo naman agad sinasabi, boss ganun talaga. Ang ibig sabihin dyan, kailangan na I'm alive, alert, awake, and enthusiastic. Yan. Kasi, bakit hindi ninyo inilalabas yun? Kasi, masisira ang inyong naratibo na tama. Tama yung binanggit na termino nitong si tawag dito, Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Masisira ang inyong naratibo. At ang gusto ninyong ipakita ay walang nangyari na pag-atake. Pero ano ang ibig sabihin ng mayabang na NBI personnel na ere? Ready na ba? Panoorin ho natin. Wala pa rin. Ay, kabagal naman ni Ansario. Anyway. Kaya, next week kailangan naka-cue lagi yan ulit-ulitin natin yan next week. Okay na. Yan. Ito, panoorin niyo ito. Pumutok ng tatlo patalas. Cover ako. Saan kayo sir, di ba? Yung sa Umiliganda. Sa kantin. Dito sila lumabas sa kayan. Yung... Ulitin mo. Mabuti na yung malinaw. Ang sabi? Siya class ka mismo. Pumutok ng tatlo patalas. Cover ako. Saan kayo sir, di ba? Yung sa Umiliganda. Hindi yan. Yung isa. Dito sila lumabas sa kayan. Yung sinabing nagkagulatan. Yan. Yung isa. Di bale, okay na yan. So, ibig sabihin, ang tanong, nag-warning shot.
sa halip na ikaw ay sumunod doon sa warning shot, bumakbak ka eh. Lumaban ka eh. Anong ibig sabihin? Inaatake nyo yung Senado. Yun yun. Pero ayaw nilang ilabas itong mga video na ito. Bakit? Masisira ang kanilang naratibo. Ronnie Ramos, Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Pero mga kabante ha, kaiingat po kayo. Wag kayong medyo pag-aralan ho ninyong maigi ang sitwasyon. Sapagkat pilit ho na lang pinalalabas na fugitive from justice, ito hong si Bato de la Rosa. Una, ang sabi ho ng ilang mga nakausap nating abogado, hindi naman nila sinasabing sila expert, pero pag sinabi kasing fugitive from justice, saang justice? Ala ka namang kaso dito sa Pilipinas. Di ba ga? May kaso ba si Bato dito sa Pilipinas? Wala. Hindi mo siya pwedeng patungan ng hindi mo siya pwedeng patungan ng reward sapagkat wala naman siyang kaso dito sa Pilipinas. And likewise, hindi ho yan penal. Ang sabi ho ng Supreme Court, ang hindi nila pinagbigyan ay yung interim relief, yung TRO. Pero hindi pa ho tapos at pag-uusapan pa yung sinasabi na fugitive from justice. Pag-uusapan pa nila yun. Di pa tapos yun. At yung ilan pang mga usapin legal, may kaugnayan ho dito sa validity ng ICC na warrant na ito. So, hindi pa tapos. Sinasabi, pwede nang arestuhin sapagkat hindi pinagbigyan yung temporary release order. Pero tanong, anong pinagbabasehan? ICC? Ayan. So, wag ho ninyong masyadong pakakinggan. Baka ho maligaw kayo mga kaabante. Ang tingnan ho natin din ay kung ano yung magiging huling ruling ng Supreme Court. Ano yung pinakahuling remedyo dyan sa bagay na yan? Na ganun lang ba talaga? Na kapag ayaw natin, isusuko na lang natin sa ibayong dagat o sa mga foreign courts itong ating mga kababayang Pilipino? Ay kung ganyan ang ganyan lagi, ay ano ng trabaho ng Justice Department? Ano ng trabaho ng mga korte natin? Ibig sabihin, yung ating mga korte ay wala hong kakayanan. Ay tanggalin na yung mga korte na yan. Di ba ga? Tanggalin na yung mga judges na yan. At pagkatapos, ibigay na lang lahat sa mga foreign courts. Na ang sabi nga ng mga eksperto, kagaya ho na yan ng yumaong si Miriam Defensor Santiago, ICC should be the court of last resort. Abante Pilipinas. Kaya lang ho, talagang maniniwala ka rin halos lalo na doon sa ating mga kababayang hindi masyadong nakakaintindi. Doon sa mga kababayang hindi nakakapakinig ng ating mga pinag-uusapan. Talagang maniniwala ka. Dahil simula sa kapulisan, simula sa law enforcers, simula sa administrasyon, sa pamahalaan mismo, hanggang sa legislative and even sa judiciary, sinasabing, hoy, sumuko ka na, Bato. Ay bakit ako susuko sa foreign body, sa foreign court? Samantalang ala naman dito nga sa Pilipinas, ala akong kaso. Tapos magpapapaniwala kayo dyan sa ICC na isa sa mga pinaka-corrupt na sinasabing international court. Di ba nga? Alangang kaso dito sa atin, tapos doon, hindi naman sinabing hindi kaya. Hindi naman sinabing wala kaming sistema ng korte rito, ng hustisya. Di ba? Diyos ko. Kaya, yung iba naniniwala sapagkat nanggagaling ho ang impormasyon nito ay sa administrasyon. Kaya hindi ko alam kung paano, pero isang bagay lang, huwag tayong basta magpapaniwala sapagkat ang lahat ng sinasabi ng administrasyon, lahat yan ay puro palabas para lamang ho itulak o isulong ang kanilang naratibo na puro krimen at walang ginawang maganda ang mga Duterte dito sa Pilipinas. Hindi ako Duterte Again, hindi ako Duterte. Sinasabi ko lamang ang nakikita ng aking nakadilat na mga mata. Abante